Heritage Park. Kasama naman natin ngayon si Eric Quezon. Eric, sa muli nakikiramay kami sa iyo at sa buong Quezon family. Thank you, Ricky. Nakikiramay kami kasama yung buong bayan. Salamat. Anyway, Ricky, gusto ko din magpasalamat sa lahat ng mga sinusulat mo at pasensya minsan hindi ako nakaka-react sa mga ano. Bait ng daddy mo sa akin. Alam ko, mahal ka nun. Mahal na mahal ka nun. Eric, pinikwento ng staff ng GMA, day and night, nandito ka every single day. Wala kang tulog o how are you? Di ko alam. I'm okay. You know, I just always reassure myself na kaya mo yan, Eric, kaya mo yan. So, and which nagagampanan ko naman, siguro lang talaga parang pagka yung time na nauupo ako, mas biglang napapaisip ako, bigla na lang, tatayo na lang ako, anong gagawin ko ngayon? So, meron akong kailangan tapusin, meron akong kailangan kausapin. So, wala, siguro parang naka-automatic mode. Parang button. Parang button, isang pindot lang na gano'n na ano na ako, kumaga meron akong dapat gawin. Para I'm trying to distract myself, parang gano'n, from thinking or from getting sad. Para lang inaano ko muna, kumbaga tinatabi ko muna siya. Nilalagay ko muna siya sa isang side. I'm sure, Eric, na gumagaan yung loob mo pag nakita mo yung mga nakapila, libo-libong fans sa labas na gustong masilayan lang masing kabahan ni Dolphy, nakataban ng puso. Anong feeling mo pag nadadaanan mo sila na nakapila? Alam mo, kaninang umaga, Ricky, umalis ako dito ng mga 5 o'clock in the morning. Umuwi lang ako sa dali para nga magbisa. Sana makatulog ng konti. No? On the way out, nakasara pa yung gate ng Heritage. Nakita ko talaga outside ang haba na ng pila. 5 o'clock pa lang ng umaga, nandiyan na sila. Kaya sabi ko, my God, these people, they really went out of their way para to pay their respects to my dad and to see him for one last time. Parang ganon. Sana, kasi I'm sure the reason why they're here is because alam nila na pag makita nilang daddy ko, maski na nakahimlay siya doon, Maski for the first time. I'm sure mangingiti sila eh. Kasi yung dad ko nakangiti eh. Oo, talaga. Oo nga daw, no? He's smiling. He's smiling. He's lying down there but he's smiling. So, Eric, kanina lang isang tribute ang binigay ng GMA for your father. Ang daming nag-eulogy. Alin doon ang tumatak sa'yo? Ang tumatak talaga sa akin is how they valued my dad as a co-worker. Kumbaga parang he was one person kasi who was so passionate and so dedicated about his job. He was one person na talagang minahal niya yung trabaho niya. And I think, Ricky, yan din yung nakuha ko sa kanya. Yung na-imbibe ko yun na parang dapat kasi mahalin mo yung trabaho mo. Dahil kapag hindi mo minahal yung trabaho mo, your work will not love you back eh. And I think that's the reason kung bakit na naging successful siya at naging si Dolphy siya. It's because minahal niya ng gusto yung trabaho niya. Eric, more than 1 month sa hospital si Dolphy at nakakausap mo. Nasunod lahat yung mga pinagbilin sa'yo. Ano yung mga pinagbilin sa'yo ni Dolphy? Well, nung nasa hospital, wala naman siyang pinagbilin sa akin nung nasa hospital. I think, ang nangyari talaga dyan is, when he was diagnosed 3 years ago, nagkaroon kami ng meeting eh. Kasi sinabihan si Shasha ng doktor na he had a condition, yung COPD. So sinabihan ako ni Shasha, Eric, I think it's time that we talk to your father. Kailangan nating masabi sa kanya yung condition niya. Because hindi natin pwedeng hindi pa alam sa kanya eh. I think alam ng daddy ko yung kalagayan niya or yung kondisyon niya. Kaya lang, wala talagang nagsabi sa kanya na ito yung sakit mo. Okay, no? Kailan lang niya nalaman? Nalaman niya about 3 years ago. So ang ginawa ko, pinatawag ko lahat yung mga kapatid ko, lahat ng mga kapatid ko nandito, miniting namin yung daddy ko. So ang pagpasok ng daddy ko, ang sinabi niya sa amin, ano bang problema? Parang may problema. Wala siyang idea kung ano yung pag-uusapan namin. And then, sinabi na namin sa kanya. So, in a way, ang maganda lang kasi doon is parang na-prepare kami of what was going to happen. So, maski din naman siya, in a way, na-prepare siya. But,
my father wanted to live his life eh. Kaya nung sinasabi namin sa kanya ng dad, so siguro wag ka na muna magtrabaho, sa bahay ka na lang, alagaan natin yung para humaba yung buhay mo. Sabi niya, kung gagawin niyo sa akin, kung pahihintuin niyo ako sa trabaho, para niyo na rin pinatay ako. So gusto niya tuloy-tuloy. He wants to work. Sabi niya, buhay ko to, huwag niyo tanggalin sa akin to. Dahil pag tinanggal niyo sa akin ng trabaho ko, wala na, I don't think I can live na mabubuhay ako, nasa bahay lang, kumakain, nanood ng TV, nakakulong. Ano yan, parang preso daw siya. So ayaw niya ng Ayaw niya ganun. So he still persisted. Sabi niya, magtatrabaho ako. And then, yung mga ganun, yung mga time na nagkakausap kami, alam na nga namin yung kalagayan niya. Yun, parang bumalik yung kinausap niya ako, sinabi niya sa akin, Eric, it's time, sabi niya ganun na pag-usapan na natin yung gusto mo mangyari noon. Sige, maghanap ka na ng mga lawyers, ayusin na natin kasi ayokong later on magkakagulo kayo. So, naayos naman yung gusto niya. Kinausap ko yung mga lawyers. I made sure na magiging pantay-pantay lahat. Walang mga agrabyado. At dahil yun din naman talaga ang kagustuhan. At katupad naman. Eric, alam kong sa dami ng interviews mo, kay siya, members of the family, napasalamatan yun ang daming tao. Baka may gusto ka pang pasalamatan uli o sabihin doon sa mga libo-libong nakikiramay sa inyo o nakikidalamati sa inyo? Gusto kong pasalamatan si Mr. Manny Pangilinan at ang ABC5. I'm sorry, I'm doing this with GMA. Birthday niya ngayon. Birthday niya. And yes, Boss Manny, happy birthday. It's his birthday today. At ang maganda lang dito, imbis na siya ang regaluhan o bigyan natin, siya ang nagbigay sa pamilya namin. He took care of my dad's hospital bills, hospitalization in Makati Medical Center. At ang buong pamilya namin nagpapasalamat sa iyo. Eric, thank you so much. And again, accept our honor. Thank you. Thank you so much. Back to the studio.